Magandang araw mga ka-DRRM. Tulad ng sinabi ko last time, sa session na ito, i-discuss ko isa-isa yung pages ng application na ito. We have 6 pages. Makikita nyo dito, we have 6 pages. Dito sa first page, you can treat each province and determine the affectation. So, 5 lang naman probinsya ng Region 2, Batanes hanggang Quirino. Please notice that any click dito sa provinces will just render that the specific number, the specific pie chart, the specific maps na kailangan. So, subukan natin. Batanes. Notice na magbabago itong numerong ito. Batanes. Yan lang ang affectation ng Batanes. Napakakonti. Kasi maliit lang naman na probinsyang Batanes. And nagbago ang mapa, ang illustration, nagbago rin ang pie chart. So, tingin tayo sa isang lugar sa Batanes, yung medyo mapula, yun, may isang positive case. Containment zone siya. Ang system mismo magsasabi ng kung anong category niya sa zoning concept, dahil nag-feed tayo dito sa program na ito kung ilang percent lang vis-a-vis the population ang mag-positive, siya na mismo magsasabi. So, dagdagan natin kasi masyadong malit ang affectation ng Batanes. Dagdagan natin. Ayun, nagbago ang pie chart, nagbago rin ang number. So, tingin tayo ng may mapula, wala pa dito. Sa Isabela, ayun, nagbago ang number, nagbago ang mapa, nagbago rin ang pie chart. Palakihin natin ng konti para makita natin yun, may mapula. So, sinasabi niya sa Tuguegarao City with barangay ID na 7705, ang active case niya may 18 at kinakategorize niya ang Tuguegarao City as critical zone. Tulad ng sinabi ko, yung pag-categorize dyan, certain number or percentage na ibinigay namin noon versus the total population. So, yan ang sinasabi niya dito sa page 1 na ito. Idagdag natin ang Nueva Vizcaya. Babago rin ang number, nagbago ang mga pie charts niya. Dagdag natin ang Quirino, nagbago ang number, nagbago ang pie chart. So, ibig sabihin dito, kino-compare ko nga sa dashboard lang ng sasakyan eh. Hindi ka na magbibilang. Hindi mo na kailangan ng staff assistance para kahit anong tanungin sa'yo. Up to the smallest barangay ay ibibigay niya. Halimbawa lang, sa Isabela. Yan, Isabela. So, sa mga bayan-bayan niya, andyan yung bayan niya. Piliin natin Santo Tomas kasi Santo Tomas, next session natin, Santo Tomas ang ipapakita ko. Napili natin ang Cagayan, tanggalin natin ang Cagayan. Tanggalin natin ang Quirino. Isabela. Okay. So, pwede kang pumili ng municipality ng Isabela, which is Santo Tomas. Yan ang mapa ng Santo Tomas. So, anywhere here, bibigyan ka pa rin ng information, and kung mag-right click ka sa mouse mo, papakita niya yung table.
Yan ang table niya, yung nasa baba. Ito yung graphical representation niya. So, tingnan natin. Sa barangay na ito, ngayon, may 4 na kaso. So, kinategorize siya na critical zone. Itong katabi niya, buffer zone or outside buffer zone, ito ang outside buffer zone. Kasi self-explanatory naman eh. May isip naman tayo. So, ito buffer zone niya, ito yung outside buffer zone. Dahil walang positive. So, tingin tayo ng isang lugar na pwedeng Ilagan na lang. Or Kawayan City. So, tanggalin natin ang Santo Tomas. Okay, Kawayan City. So, ito, sinasabi niya, critical zone because of the number of affected individuals. Ito, sinasabi niya, critical zone pa rin. So, dito, containment zone. Because lesser ang number niya, then ito, containment zone pa rin. Ibig sabihin ng containment zone, merong case, pero napakakonti. So, ito ngayon ang buffer zone niya. Dahil wala siyang katabi na barangay na may affected. Tulad dito, containment zone siya, Barangay Maligaya. Katabi niya ay buffer zone. So, common sense will tell you na buffer zone and outside buffer zone will be determined upon the number of affectation and the color. Kasi kukulan niya, tulad nito, ito siguradong outside buffer zone na ito. Kasi ang katabi niyang barangay, buffer zone. So, ito outside buffer zone. So, ganyan lang kasimple ang pag-determine nito, mga kaibigan. So, yan ang first page niya. So, tanggalin natin, i-clear natin. May eraser pa ito eh. Kung i-click mo yan, may erase yung mga entry mo. Yan o, eraser. So, ang page 2 naman ay ito. Same procedures. Pwede mong i-right click para makita ang table. Any area of interest here, kung anong date, i-scroll mo lang dito, will give you the same information. Sa page 3, yan naman, month by month, kaya nagsimula ang COVID. So, sa March 22, ito yung baseline data niya, ito yung pie chart niya. So, 22 sabi niya, so dapat 22 ito. Dagdagan natin ng April, 34. So, dapat 34 din ito. So, 34 minus 22 equals 12. So, dapat 12 ito. Kahit bilangin natin, 12 yan. So, sa March, April, May, 12 pa rin. So, anong ibig sabihin? 0 yan. Oh, wala. So, yan ang page 2 niya. Page 3 pala, correction. Page 4, cumulative. Ibig sabihin, in-add natin lahat hanggang from start to finish.
sa buong region. Ito naman, regional case summary. Sa buong region pa rin, pero daily. So makikita natin na nagtapos ang COVID-19 August 12 of 2022. By the way, dito ako nag-retire. 2020 September. September 23 dahil yan ang birthday ko. Ang hirap naman hanapin. Ilagay na natin sa 24. 24 September. August, September 24. Okay, andyan ang 23. So, nung time ko na mag-retire nung araw na yon, September 23, ang hirap hanapin ng birthday ko, September 23. So, sa 24 na lang, kung makikita niyo yung sinabi confirmed case, 20. So, tignan natin sa table sa baba, 20. Recovery, 35. So, 35 din. Deaths, dalawa rin na sa table. Sa graph, active case, 513 din sa table. So, ganyan lang kasimple mga ka-DRRM ang gamit itong application na ito. So, page 5, ganyan din, by province lang. Anywhere here, pwede mong i-right-click, ibibigay niya ang table. So, sa page 6, ganyan din, yung 4 cities niya from Santiago, Ilagan, Kawayan, and Tuguegarao City. So, sa nagtanong, ang sagot ko doon sa paano nyo na-consolidate yung file na yan, ang file na ito, kaya ko sinabing walang error ito, dahil file ng DOH Region 2 itong ginamit namin sa opisina ko na in-automate lang namin. So, ito yung resulta ng automation. So, ikaw kung bigyan ng file na 163,000, maghanap ka ng tao. Siguro mahirapan ka. O kaya ilan ang bilang sa barangay na ito, mahirapan ka. So, ang kaigihan nito, within 4 seconds, pwede mo nang sagutin ang tanong ng kahit sino, kahit presidente siguro. Magtanong, pwede, kayang-kaya mong sagutin. So, hanggang dito na lang tayo at fully explain ko na itong graph COVAP na ito. Ang susunod na session natin ay yung actual flood simulation sa Region 2 na fully automated din. Kaya lang hindi ko natapos. I-explain ko pagka i-present ko na. So hanggang dito lang mga kaibigan. Hope to see you next session. Maraming salamat sa inyong lahat.